Ako si Althea Navarro, at kung may isang bagay na hindi ko inakala sa buhay ko, iyon ay ang mararanasan kong iwanan at maliitin ng taong minahal ko ng buong puso. Pero bago umabot sa puntong iyon, nagsimula ang lahat sa isang simpleng buhay na halos kapareho lang ng sa maraming tao. Yung tipong araw-araw kayod, tipid, at pangarap lang ang puhunan. Noong una, wala ni Dariel Cruz, ang asawa ko. Nakatira kami sa isang maliit na inuupahang kwarto sa likod ng palengke. Mainit sa umaga, maingay sa gabi, pero doon namin binuo ang mga pangarap namin. Si Dariel, noon, mabait, masipag at punong-puno ng pangako. Lagi niyang sinasabi sa akin na balang araw, hindi na kami mamumroblema sa pera, at naniwala ako sa kanya. Habang siya ay naghahanap buhay bilang delivery rider, ako naman ang nag-iisip ng paraan para madagdagan ang kita namin. Nagsimula ako sa pagbibenta ng lutong ulam, adobo, sinigang, kung ano lang ang kaya ng budget. Sa umpisa, 3 lang ang suki ko, pero dahil sa sipag at tiyaga, unti-unting dumami ang bumibili. Kahit pagod na ako sa kusina, hindi ako nagreklamo. Kasi bawat piso na kinikita namin, alam kong may patutunguhan. Ako ang naghawak ng lahat ng pera namin, hindi dahil gusto ko ng kontrol, kundi dahil iyon ang napagkasunduan namin. Si Dariel ang kumikita, pero ako ang nagbabudget, nagtatabi, at nag-iisip kung saan iikot ang pera para lumago. Hanggang sa dumating ang panahon na nakapagbukas kami ng maliit na karinderya. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unti kaming nakaahon. Nakalipat kami sa mas maayos na bahay, nakabili ng second-hand na sasakyan at nakapag-expand ng negosyo. Nagkaroon kami ng 2 pwesto, tapos naging 3. Si Dariel ang naging mukha ng negosyo. Siya ang nakikipag-usap sa suppliers, siya ang humaharap sa tao. Ako naman, tahimik lang sa likod, nag-aayos ng records, nagbabayad ng bills, at nag-iisip ng susunod na hakbang. Pero habang lumalaki ang negosyo namin, napansin ko parang may nagbabago kay Dariel. Hindi agad-agad, kundi dahan-dahan. Naging madalas ang pag-alis niya nang hindi nagsasabi kung saan pupunta. Minsan, uuwi siya ng gabi na, at kapag tinatanong ko, simpleng trabaho lang ang sagot niya. Sa una, inintindi ko. Inisip ko baka pagod lang siya o baka stress sa negosyo. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala. Tulad ng paraan niyang pagsagot sa akin, dati malambing, ngayon parang laging may inis. Tulad ng pag-iwas niya sa usapan kapag tungkol sa amin, at higit sa lahat, yung pakiramdam na kahit magkatabi kami, parang ang layo na niya. Isang gabi, habang kumakain kami, napansin kong ilang beses siyang tumingin sa cellphone niya. May mga pagkakataon pa na tinatakpan niya ang screen kapag lumalapit ako. Hindi ko agad pinansin, pero ramdam ko na may mali. Hindi na iyon ang Dariel na kilala ko, yung lalaking walang itinatago sa akin. May problema ba? Tanong ko sa kanya ng mahinahon. Wala, sagot niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Doon pa lang, parang may kumurot na sa dibdib ko. Kilala ko si Dariel. Alam kong may tinatago siya kahit hindi niya sabihin. Pero pinili kong manahimik. Hindi dahil natatakot akong malaman ang totoo, kundi dahil umaasa pa rin ako na baka nagkakamali lang ako. Sa mga sumunod ba araw, mas naging obvious ang pagbabago niya. Mas madalas siyang wala sa bahay. Kapag nandito naman, tahimik at parang laging malayo ang isip. May mga pagkakataon na parang gusto niyang magsalita pero pinipigilan niya. Ako, patuloy lang sa ginagawa ko. Gumigising ng maaga, nagluluto, nag-aasikaso ng negosyo. Pero sa bawat galaw ko, dala ko ang bigat ng pagdududa. Hindi ko alam kung saan nagsimulang magbago ang lahat, pero alam kong may unti-unting nawawala sa amin. At isang gabi, habang nag-aayos ako ng resibo sa sala, napansin kong naiwan ni Dariel ang cellphone niya sa mesa. Ilang segundo akong nakatitig doon. Hindi ako nasanay mangilalam sa gamit niya. Hindi ko kailanman ginawa iyon.
Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang pakiramdam na nagtulak sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone niya. Nanginginig ang hamay ko habang binubuksan ko ang screen. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay unti-unting mababago ang lahat ng alam ko tungkol sa asawa ko. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na lang kutob ang nararamdaman ko. Parang handa na akong harapin ang katotohanang matagal ko nang pinilit iniiwas. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa cellphone ni Dariel bago ko tuluyang pinindot ang screen. Parang may kung anong pumipigil sa akin. Isang bahagi ng isip ko na nagsasabing baka mas mabuti pang wag ko nang malaman. Pero mas malakas ang pakiramdam na kailangan kong makita ang katotohanan kahit masakit. Pagbukas ko, agad kong napansin na may bagong notifications. Hindi nakalock ang phone niya, kaya diretsyong bumungad sa akin ang isang pangalan na hindi ko kilala, Maureen. Ilang beses na siyang nag-message, sunod-sunod, parang nag-aabang ng sagot. Hindi ko agad binuksan ang thread. Huminga muna ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero nang tuluyan ko ng pindutin, parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi iyon basta simpleng usapan. Hindi iyon pangkaraniwang chat ng magkatrabaho o kaibigan. Puro lambingan, puro pangungulila, puro salitang hindi na dapat naririnig ng ibang babae mula sa isang lalaking may asawa. May mga miss na kita, ingat ka palagi, at kailan tayo magkikita ulit. At mas masakit pa, may mga usapan sila tungkol sa mga lugar na hindi ko alam na pinupuntahan ni Dariel. Parang may mabigat na bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Tahimik lang akong nakaupo habang hawak ang cellphone niya. Pero sa loob ko, unti-unti akong nadudurog. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa mesa at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga papeles. Pumasok si Dariel, pagod ang itsura, pero may kakaibang ngiti sa labi niya na hindi ko na maipaliwanag. "Nagising ka pa?" tanong niya. Parang normal lang ang lahat. "May inaayos lang," sagot ko. Pilit pinapaantay ang boses ko. Hindi ko siya tinignan. Natatakot akong makita sa mata ko ang lahat ng nalaman ko. Natatakot din akong makita sa kanya ang kumpirmasyon ng hinala ko. Lumapit siya sa mesa, kunuha ang cellphone niya, at sandaling tumingin sa screen. Napansin ko kung paano agad nagbago ang ekspresyon niya, parang may iniwasan. Mabilis niyang ibinulsa ang phone at tumuloy na sa kwarto. Doon ko lalong napatunayan na may itinatago siya. Kinabukasan, pinilit kong maging normal. Gumising ako ng maaga, nagluto, nag-asikaso ng karinderya. Pero kahit anong pilit kong maging kalmado, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Bawat galaw ko, parang may kasamang tanong na hindi ko masagot. Pagdating ni Dariel sa kusina, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Dariel, pwede ba tayong mag-usap?" sabi ko habang nakaupo siya sa salas, hawak ang cellphone niya. "Pagod ako, Althea," sagot niya, hindi man lang tumitingin sa akin. "Sandali lang, kailangan nating ayusin to." Napuntong hina siya, saka ibinaba ang phone. "Ano na naman?" "Hindi na tayo okay," diretso kong sinabi. "Nararamdaman ko, nakikita ko. Hindi mo na ako pinapansin, may tinatago ka." "Wala akong tinatago," sagot niya, medyo mataas na ang boses. "Dariel, hindi ako tunga." Doon siya napatingin sa akin. Sa wakas, nagtagpo ang mga mata namin pero hindi ko na nakita ang lalaking minahal ko. Parang ibang tao na ang kaharap ko. "Anong gusto mong palabasin?" tanong niya, may halong inis. "Gusto ko lang malaman ang katotohanan," sagot ko, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana at tumingin sa labas. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. "Hindi ko na kaya, Althea." Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. "Ano?" mahina kong tanong. "Hindi ko na kaya tong ganito." Ulit niya, mas malinaw. "Hindi na ako masaya sa'yo." Parang unti-unting nawalan ng hangin ng paligid.
Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung nalaman kong may iba siya o yung marinig mismo sa kanya na hindi na siya masaya sa akin. Tapos, tanong ko, kahit alam ko na ang kasunod. Hindi siya agad sumagot, tumahimik siya, pero sa katahimikan niya, alam ko na. At sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang lahat ng pinaghirapan naming buuin. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas para manatiling kalmado sa harap ni Dariel, pero alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Nasa harap ko na ang katotohanan at kahit gaano kasakit, kailangan ko itong harapin ng buo. Sabihin mo na lang ng diretsyo, mahinahon kong sabi, kahit pakiramdam ko ay unti-unti nang nadudurog ang dibdib ko. May iba ka na ba? Tahimik siya sandali. Nakatalikod pa rin siya sa akin pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Parang bawat segundo ay lalong nagpapalinaw sa sagot na ayaw ko sanang marinig. Meron, sabi niya sa wakas. Isang salita lang, pero sapat na para tuluyang basagin ang lahat ng pinanghahawakan ko. Hindi na ako nagtanong kung sino, hindi ko na kailangan ng paliwanag kung paano nagsimula. Lahat ng iyon parang wala ng halaga sa puntong iyon. Sino siya? Tanong ko pa rin kahit mahina na ang boses ko. Si Maureen, sabi niya, diretsyo, walang pag-aalinlangan. Tumanggo ako ng bahagya, parang tinatanggap ang isang bagay na matagal ko nang alam sa loob ko. Pero iba pa rin pala kapag narinig mo mismo mula sa taong mahal mo. Gaano na katagal? Tanong ko. Matagal na, sagot niya. At seryoso kami. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi lang pala panandalian, hindi lang pagkakamali. Pinili niya iyon. Pinili niya siya. Paano ako? Tanong ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Paano yung pinagsama-sama natin, yung lahat ng pinagdaanan natin? Napabuntong hininga siya, saka dahan-dahang humarap sa akin. Pero sa mata niya, wala na akong nakita. Wala na yung dating pagmamahal, wala na yung lalaking handang lumaban para sa amin. Althea, sabi niya, parang pagod na. Magkaiba na tayo. Hindi na ako masaya sa'yo. Parang may kumurot sa puso ko, pero pinili kong manatiling tahimik. Ayokong magmukhang mahina sa harap niya. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang makita akong bumabagsak. Hindi ka na masaya. Ulit ko, parang inuukit sa isip ko ang bawat salita niya. Oo, sagot niya, walang emosyon, at hindi ko na kayang magpanggap. Huminga ako ng malalim. Pakilamdam ko, kung hindi ko pipigilan ang sarili ko, baka tuluyan na akong mag-collapse sa harap niya. Pero hindi iyon ang gusto kong mangyari. Anong plano mo? Tanong ko, diretsyo. Sandali siyang natahimik, pero agad din siyang sumagot. Iiwan ko na tong lahat. Lilipat ako kay Maureen. Hindi na ako nagulat. Parang inaasahan ko na rin iyon. Pero iba pa rin pala kapag narinig mo mismo mula sa kanya. Ganun lang? Tanong ko, ganun kadali sa'yo? Hindi ito madali, sagot niya, medyo mataas na ang boses. Pero kailangan kong piliin yung magpapasaya sa akin. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa kung gaano kadaling lumabas sa bibig niya ng mga salitang iyon. Parang ang dali para sa kanya kalimutan ang lahat. Magpapasaya sa'yo. Ulit ko. Paano ako, Dariel? Paano yung mga sakripisyo ko? Yung lahat ng ginawa ko sa'yo? Hindi ko naman sinasabing wala kang ginawa. Sagot niya, tila naiinis na. Pero hindi na sapat yun. Doon ko naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob ko. Parang may bahagi sa akin na tuluyang nang sumuko. Hindi na ako nagalit, hindi na ako sumigaw. Napagod na lang ako. Sige, sabi ko, mahina pero malinaw, kung yun ang gusto mo. Mukhang nagulat siya sa reaksyon ko. Siguro inaasahan niyang magwawala ako, iiyak o makikiusap, pero wala siyang nakuha kahit ano sa mga iyon. Althea, parang may gusto pa siyang sabihin pero hindi ko na siya pinatapos. Ayos lang, sabi ko, sabay iwas ng tingin.
Hindi kita pipigilan. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero alam kong wala na ring saysay kung ipaglalaban ko pa ang isang taong matagal nang umalis sa akin. Tahimik siyang tumanggo, saka naglakad papunta sa kwarto. Narinig ko ang pagbukas ng kabinet, ang paghahakot ng gamit, at ang paglalagay sa bag. Bawat tunog, parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Pero hindi ako gumalaw. Nanatili lang ako sa kinauupuan ko, nakatitig sa kawalan. Ilang minuto ang lumipas, lumabas siya dala ng isang malaking bag. Hindi siya tumingin sa akin. "Aalis na ako," sabi niya. Hindi ako sumagot agad. Tinignan ko siya. Pinagmamasdan ang lalaking minsan kong minahal ng sobra. "Sige," sabi ko sa huli. Wala nang yakap, wala nang paalam na may emosyon. Tumalikod siya at tuluyang lumabas ng bahay. At sa pagsara ng pinto, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng pagkawala. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay na hindi niya napansin. Hindi ako umiyak. Handaliton, napangiti ako ng bahagya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa kung anong mangyayari sa susunod. Hindi niya lang alam, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ilang araw matapos umalis si Daryl, parang biglang naging tahimik ang buong bahay. Wala na yung ingay ng pag-uwi niya gabi-gabi, wala na yung presensya niya sa kusina habang nagkakape, wala na yung simpleng usapan namin kahit pa unti-unti na itong nawawala noon. Pero sa kabila ng katahimikan, hindi ako nakaramdam ng lungkot na inaasahan ko. May sakit, oo, pero mas nangingibabaw ang kakaibang katahimikan sa loob ko. Parang matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Nagpatuloy ako sa araw-araw na gawain ko. Gumigising ng maaga, nagluluto, nagbubukas ng karinderya, at inaasikaso ang mga papeles ng negosyo. Walang nagbago sa routine ko pero sa totoo lang, marami nang nag-iba. Wala na akong iniintinding ibang tao kundi ang sarili ko at ang mga pinaghirapan ko. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga delivery receipts, may narinig akong nag-uusap sa labas ng pwesto. Ilan sa mga suki namin ang nag-uukwentuhan at hindi ko sinasadyang marinig ang pangalan ni Daryl. "Balita mo, ikakasal na raw si Daryl dun sa babae niya," sabi ng isa. "Talaga? Ang bilis naman. Parang kailan lang kasama pa si Althea." Hindi ako gumalaw. Tahimik lang akong nakinig habang patuloy silang nag-uusap. Parang wala lang sa akin. Pero sa loob ko, malinaw na malinaw ang bawat salita. Iba talaga pag may pera na, ang dali nang magpalit, dagdag pa ng isa. Hindi ko na hinintay ang iba pang sasabihin nila. Bumalik ako sa loob at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Pero hindi na nawala sa isip ko ang narinig ko. Ikakasal na siya. Ganong kabilis. Hindi pa man tuluyang natatapos ang relasyon namin sa papel, may bago na agad siyang buhay na sinisimulan. Pero imbes na masaktan, napangiti lang ako ng bahagya. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil mas lalo lang naging malinaw sa akin kung anong klaseng tao si Daryl. Kinagabihan, dumating siya sa bahay. Hindi ko inaasahan pero hindi rin ako nagulat. Nakatayo siya sa labas ng pinto, parang may hinihintay na reaksyon mula sa akin. "Anong kailangan mo?" tanong ko, diretso. "May kailangan lang akong kunin," sagot niya. Tumanggo ako at hinayaan siyang pumasok. Tahimik lang siyang lakad papunta sa kwarto, parang dati pa rin itong bahay niya. Pero sa totoo lang, wala na siyang lugar dito. Habang nag-aayos siya ng gamit, napansin kong mas maayos na ang pananamit niya. Mas confident ang kilos niya at parang mas magaan ang aura niya. Parang wala siyang iniwang na sakit sa likod niya. "Balita ko ikakasal ka na," sabi ko habang nakasandal sa pintuan. Napahinto siya sandali pero hindi siya lumingon. "Oo." "Ang bilis naman," dagdag ko. Kalmado lang ang tono ko. "Wala nang dahilan para mapatagalin pa," sagot niya. Tumanggo ako, parang naiintindihan ng lahat. Pero sa totoo lang, mas lalo ko lang nakikita kung gaano siya kadesidido sa bagay na ito. "Yung bahay," sabi niya bigla. "Akin na to, pangalan ko yung nasa kontrata." Doon ako bahagyang natahimik. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil alam kong darating ang usapang nun. "Sige," sagot ko, diretso. Mukhang nagulat siya sa sagot ko. Siguro inaasahan niyang makikipagtalo ako o ipaglalaban ko yung bahay, pero wala siyang narinig na kahit ano mula sa akin. "Ilalatag ka lang na lang?" tanong niya, parang hindi makapaniwala. "Oo," sagot ko.
Hindi naman mahalaga ang bahay. Hindi niya alam kung anong iisipin niya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkalito. Pero hindi ko na yun pinansin. Sa totoo lang, matagal ko nang pinaghandaan ng ganitong sitwasyon. Hindi ko man inaasahan na ganito ang mangyayari, pero alam kong darating ang panahon na kailangan kong tumayo mag-isa. Tahimik akong bumalik sa salas at kinuha ang ilang dokumento na nakaayos na sa isang folder. Ilang araw ko nang inahanda ito, hindi dahil sigurado ako sa mangyayari, kundi dahil ayokong maging pabaya sa sarili kong pinaghirapan. Habang si Dariel ay abala sa pagkuha ng kanyang mga gamit, ako naman ay tahimik na nag-iimpak ng sarili kong mga bagay. Hindi marami, pero sapat para magsimula ulit. Paglabas niya ng kwarto, dala na niya ang natitirang gamit niya. Tumingin siya sa akin, parang may gustong sabihin. "Althea," sabi niya, pero hindi niya tinuloy. "Okay lang," sabi ko, sabay ngiti ng bahagya. "Congrats sa kasal mo." Hindi ko alam kung anong naramdaman niya sa sinabi ko, pero hindi na mahalaga yun. Dahil sa loob ko, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Paglabas niya ng bahay, muli akong naiwan mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito katulad ng dati. Dahan-dahan kong tinignan ang mga dokumentong hawak ko, mga papeles ng negosyo, mga permits, bank records at mga kontrata na matagal ko nang inaasikaso. Tahimik akong napangiti. Dahil kahit iniwan ako, kahit akala niya hawak niya ang lahat, hindi niya alam, ako pa rin ang may kontrol sa tunay na yaman na meron siya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng iiwanan lang at kakalimutan. Lumipas ang ilang linggo matapos akong tuluyang umalis sa bahay na minsan naming tinawag na amin. Hindi ako nagmadali sa pagbangon, pero hindi rin ako nagpabaya. Tahimik lang akong kumilos, parang wala lang, pero bawat hakbang ko ay planado. Sa panahong iyon, hindi ko na hinabol si Dariel, hindi ko na rin siya kinumpronta pa. Hinayaan ko siyang maranasan ang buhay na pinili niya. Samantalang ako, nagsimula akong ayusin ang lahat ng bagay na matagal ko nang hawak, ngunit hindi ko lang inilalantad. Sa kabilang banda, hindi naging lihim ang bagong buhay ni Dariel. Sa social media pa lang, kitang-kita na kung gaano siya kasaya sa piling ni Maureen. Magarbong dinner, mga bagong damit, mga lugar na pinupuntahan na dati ay hindi naman niya pinapansin. Parang ibang tao ang ipinapakita niya sa mundo. May mga post pa siya na tila nagpaparinig, parang ipinagmamalaki ang bagong yugto ng buhay niya. May isang pagkakataon na hindi ko sinasadyang makita ang isang post niya. Nakasuot siya, katabi si Maureen na nakaputing damit. Pareho silang nakangiti habang hawak ang baso ng alak. May caption pa na, "Sa wakas, natagpuan ko na ang totoong kaligayahan." Hindi ako nasaktan. Sa halip, napangiti lang ako ng bahagya. Dahil alam kong ang kaligayahang ipinapakita niya ay mababaw pa lang sa kung ano ang darating. Habang abala siya sa pagyayabang ng buhay niya, ako naman ay tahimik na nag-aasikaso ng mga papeles. Lahat ng bank accounts, ako ang may access. Lahat ng permits ng negosyo, sa pangalan ko nakaregister. Kahit ang mga kontrata sa suppliers, ako ang pumirma. Noon pa man, iyon na ang sistema namin. Si Dariel ang humaharap sa tao, pero ako ang nagpatakbo ng lahat sa likod. Isa-isa kong inayos ang mga dokumento. Hindi ako nagmamadali. Alam kong bawat galaw ko ay may epekto, kaya kailangan kong siguraduhin na tama ang bawat hakbang. Una kong inayos ang mga bank accounts. Unti-unti kong inilipat ang mga pondo sa account na ako lang ang may kontrol. Hindi iyon pandaraya. Legal iyon dahil ako ang authorized signatory. Alam ko ang bawat detalye, bawat numero, bawat galaw ng pera. Sumunod kong inayos ang negosyo. Ang mga permits na nakapangalan sa akin, in-update ko. Ang mga suppliers na dati ay kay Dariel nakikipag-usap, ako na mismo ang kinausap. Hindi na ako nagtago sa likod. Panahon na para ipakita kung sino talaga ang may hawak ng sistema. Sa ilan, nagulat nang ako ang humarap sa kanila. Pero karamihan ay hindi na bago sa kanila ang presensya ko. Alam nilang ako ang nag-aasikaso ng lahat noon pa man. Samantala, unti-unti nang may naririnig akong balita tungkol kay Dariel. Parang may problema raw sa negosyo niya, sabi ng isa sa mga tauhan namin habang nag-uusap kami. Anong problema? Tanong ko, parang wala lang.
hindi raw ma-access yung ibang accounts, tapos may mga suppliers na hindi na sumasagot sa kanya. Hindi ako sumagot agad. Tahimik lang akong tumanggo, parang nakikinig lang sa kwento. Pero sa loob ko, alam ko kung bakit. Hindi pa iyon ang simula. Kinabukasan, may tumawag sa akin na isa sa mga suppliers namin. Ma'am Althea, may concern lang po kami. Hindi po kasi namin makontakt si Sir Dariel tungkol sa payment. Sa akin na po kayo makipag-coordinate, sagot ko ng kalmado. Ako na po ang bahala. Wala nang tanong, wala nang duda, diretsyo nilang tinanggap ang sinabi ko. Unti-unti bumabalik sa akin ng lahat ng kontrol. Sa kabilang banda, mas naging magarbo ang mga post ni Dariel. Parang pilit niyang ipinapakita na walang problema sa buhay niya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, alam kong nagsisimula na siyang makaramdam ng pagbabago. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles, napatingin ako sa listahan ng mga negosyo namin. Isa-isa kong tinignan ng mga iyon at sa bawat pangalan may alaala akong nakakabit. Mga panahong magkasama kami, mga sakripisyong ginawa ko, mga gabing hindi ako natulog para lang maayos ang lahat. Pero ngayon, iba na. Hindi na iyon tungkol sa amin, tungkol na iyon sa akin. Tahimik kong isinara ang folder at tumingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Dariel sa mga sandaling iyon, pero sigurado akong hindi niya palubos na mauunawaan ang sitwasyon niya. Dahil habang abala siya sa pagbuo ng bagong buhay, unti-unti ko namang kinukuha pabalik ang lahat ng bagay na akala niya ay pag-aari niya. At sa mga susunod na araw, magsisimula na niyang maramdaman ang epekto ng bawat desisyong ginawa niya. Hindi dahil gusto ko siyang sirain, kundi dahil oras na para makita niya ang katotohanan na matagal na niyang binaliwala. Hindi nagtagal, nagsimula nang maramdaman ni Dariel ang mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Sa una, maliliit lang ang problema, mga bagay na akala niya ay kaya niyang ayusin agad. Pero gaya ng inaasahan ko, unti-unti itong lumaki hanggang sa hindi na niya makontrol. Isang umaga, may dumating na balita mula sa isa sa mga tauhan namin na dati ay malapit kay Dariel. Nagkita kami sa maliit na opisina na nayon ay ako na ang gumagamit. Ma'am Althea, nagtataka lang po kami, si Sir Dariel po kasi hindi na raw ma-access yung main account, sabi niya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong reaksyon. Tahimik lang akong tumanggo habang inaayos ang mga papel sa harap ko. Ganun ba? Sagot ko ng kalmado. Opo, tapos yung ibang transactions, hindi na rin pumapasok. Parang may kulang daw sa authorization. Alam ko na yun. Matagal ko nang inayos ang lahat ng access. Hindi ko siya tinanggal agad, pero dahan-dahan kong inilipat ang kontrol hanggang sa ako na lang ang may kakayahang gumalaw ng pera. Hindi ko kailangang sabihin kahit sa kanino. Kita na nila ang epekto. Sa kabilang banda, si Dariel ay nagsimulang mataranta. Ayon sa mga naririnig ko, ilang beses siyang pumunta sa bangko para ayusin ang accounts, pero paulit-ulit lang ang sagot sa kanya. Kailangan ng proper authorization, kailangan ng pirma ng taong nakapangalan sa account, at ang pangalan na yon ay akin. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Sanay siya na may sumasalo sa likod niya. Sanay siya na may nag-aasikaso ng lahat. Pero ngayon, siya na mismo ang kailangang gumawa ng paraan at doon siya nahirapan. Mas lalo pang lumala ang problema nang magsimulang magtanong ang mga suppliers. Isang araw, may tumawag ulit sa akin. Ma'am Althea, hindi pa rin po kami nababayaran ni Sir Dariel. Ano po bang gagawin namin? Ako na po ang bahala. Sa akin na po kayo makipag-coordinate simula ngayon. Wala nang tanong. Diretsyong tinanggap nila ang sinabi ko dahil kahit noon pa man, alam na nila kung sino talaga ang may hawak ng sistema. Samantala, si Dariel ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Sa mga sumunod na araw, may mga balitang dumating sa akin na hindi na raw kayang pasahurin ng ilang tauhan. May ilan nagreklamo, may ilan na umalis. Ang mga negosyo na dati ay maayos ang takbo, nagsimulang magkaproblema. At sa gitna ng lahat ng yon, naroon si Maureen. Ayon sa naririnig ko, nagsimula na rin siyang magtanong.
Bakit parang wala tayong pera? Tanong daw kay Dariel isang gabi. May inaayos lang ako, sagot ni Dariel, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Pero dati hindi naman ganito, bigla na lang nagkakaproblema lahat. Hindi agad nakasagot si Dariel dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam ang sagot. Sanay siya na ang lahat ay gumagana ng maayos, hindi niya alam kung paano ito pinapatakbo. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Doon nagsimulang mabasag ang ilusyon ng bagong buhay na pinili niya. Unti-unting lumabas ang tunay na sitwasyon, hindi sapat ang itsura, hindi sapat ang yabang kung wala naman siyang hawak sa likod ng lahat. Habang nangyayari ang lahat ng yun, tahimik lang akong nagmamasad. Hindi ako nakialam, hindi ko siya tinulungan, hindi ko rin siya pinabagsak ng biglaan. Hinayaan ko lang siyang maranasan ang bawat hakbang ng pagbagsak. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga bagong kontrata, may dumating sa akin na mensahe mula sa isang dating empleyado namin. Ma'am, si Sir Dariel po parang hirap na. Hindi na raw niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga utang. Binasa ko ang mensahe ng walang emosyon. Hindi ako natuwa, pero hindi rin ako nalungkot. Dahil alam kong ito ang natural na resulta ng mga desisyong ginawa niya. Hindi ko siya sinira, hindi ko siya pinabagsak. Hinayaan ko lang siyang mawalan sa kanya ang mga bagay na hindi naman talaga siyang hawak. Tahimik kong sinara ang phone at bumalik sa ginagawa ko. Sa harap ko, nakalatag ang mga bagong plano para sa negosyo, expansion, bagong partnerships, at mas maayos na sistema. Habang siya ay nalulunod sa problema, ako naman ay unti-unting umaangat. At sa mga sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang simula pa lang ng pagbagsak niya ay ang pagkawala sa kanya ng kontrol sa mga bagay na akala niyang pag-aari niya. At sa bawat araw na lilipas, mas lalo niyang mararamdaman ang bigat ng katotohanan na matagal na niyang hindi pinansin. Hindi nagtagal, nagsimula nang lumabas ang tunay na epekto ng mga nangyayari sa buhay ni Dariel. Hindi na ito yung mga simpleng aberya lang sa negosyo. Unti-unti na itong nagiging problema na hindi niya kayang kontrolin. May isang araw na may nagkwento sa akin na dating empleyado namin. Ma'am, nag-aaway raw po si Sir Dariel at yung kasama niya ngayon, sabi nito habang nag-aayos kami sa pwesto. Hindi ako agad nagsalita. Tahimik lang akong nakinig pero malinaw na sa isip ko kung saan patungo ang lahat. Anong nangyari? Tanong ko, kalmado lang ang boses. Parang pera to ang dahilan. May narinig daw silang hindi na kayang bayaran ni Sir yung ibang gastos. Tapos nagalit daw yung babae. Hindi ako nagulat. Sa totoo lang, matagal ko nang inaasahan yon. Dahil simula pa lang, alam ko na kung anong klaseng pundasyon ng binuo nila. Hindi yun katulad ng pinagsamahan namin noon. Yung dumaan sa hirap, sa gutom, sa pagod. Yung sa kanila, nagsimula sa saya at luho. At kapag doon nagsimula, madali ring bumagsak. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang balita tungkol kay Dariel. May mga supplier na hindi na siya kinakausap, may mga tauhan na unti-unting umaalis, at higit sa lahat, wala na siyang sapat na kaalaman para ayusin ang mga problemang kinakaharap niya. Samantalang ako, patuloy lang sa pagbangon. Mas lalo kong pinatatag ang mga negosyo na hawak ko. Mas naging hands-on ako sa mga tauhan, sa mga operasyon, sa lahat ng detalye. Hindi ko na hinayaan na may ibang magdikpa sa takbo ng pinaghirapan ko. Unti-unti, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na ako yung babaeng nasa likod lang. Ako na ang humaharap, ako na ang gumagawa ng desisyon, at ako na ang kinakausap ng lahat. May isang hapon na napadaan ako sa dating pwesto kung saan madalas tumambay si Dariel. Doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa gilid, kausap si Maureen. Kahit malayo ako, ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Hindi na yun yung masayang eksena na ipinapakita nila sa social media. Kita ko sa galaw nila na may pinagtatalunan. Lumapit pa ako ng bahagya. Hindi para makialam, kundi para mas malinaw kong makita ang sitwasyon.
Ano bang ginagawa mo, Dariel? Narinig kong sabi ni Maureen. Halatang galit. Sabi mo stable na lahat, bakit ganito na mayon? Ayos lang to, inaayos ko na. Pero halatang hindi sigurado. Ilang beses mo nang sinabi yan? Balik ni Maureen. Hindi ko pinasok to para maghirap ulit. Tahimik akong nakatayo sa malayo. Pinagmamasdan sila. Hindi nila ako napansin at mas mabuti na rin yon. Doon ko nakita ang tunay na kulay ng relasyon nila. Wala na yung lambingan, wala na yung saya, puro reklamo na, puro sisihan. Kung hindi mo kayang ayusin to, Dariel, ako na ang aalis, sabi ni Maureen, diretso. Parang natigilan si Dariel, halatang hindi niya inaasahan na marinig yun. Maureen, sandali lang. Hindi, pagod na ako. Hindi ako nandito para magtiis. Kung wala ka nang maibibigay, wala na rin akong dahilan para manatili. Hindi na ako nagtagal pa. Tahimik akong umalis, pero malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Hindi pa man tuluyang bumabagsak si Dariel, nagsisimula ng iwanan ng mga taong akala niya ay kakampi niya. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang nawala si Maureen sa tabi niya. Wala na ang post nila, wala na ang mga litrato, parang bigla na lang itong naglaho. At si Dariel, unti-unti nang wala na ang lahat. Samantalang ako, mas lalo pang naging matatag. Isang umaga habang nagbubukas ako ng bagong branch ng negosyo ko, napatingin ako sa paligid. Maraming tao, maayos ang sistema, at lahat ay nasa tamang ayos. Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil sa wakas naramdaman ko na ang bunga ng lahat ng pinagdaanan ko. Hindi na ito tungkol sa sakit na iniwan ni Dariel, hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito na yung buhay na pinili kong buuin para sa sarili ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapatunayan na hindi ko kailangang umasa sa kahit kanino para maging buo. Samantalang si Dariel, naiwan sa mundong siya mismo ang gumawa. Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng bawat desisyong pinili niya. At alam kong hindi pa yon ang katapusan ng lahat. Hindi nagtagal matapos mawala si Maureen. Tuluyan nang nag-iba ang itsura ng buhay ni Dariel. Kung dati ay puno ng yabang at pagpapakita ng marangyang pamumuhay ang social media niya, ngayon ay bigla itong naging tahimik. Wala nang bagong litrato, wala nang mga caption na puno ng pagmamalaki. Parang isang iglap na wala ang mundong pilit niyang ipinapakita sa iba. Sa mga naririnig kong balita mula sa mga dati naming tauhan at kakilala, sunod-sunod na ang naging problema niya. Isa-isang nagsara ang ilang pwesto na hindi na niya kayang patakbuhin, may mga supplier na tuluyan ng tumigil sa pakikipagtransaksyon sa kanya, at higit sa lahat, wala na siyang sapat na pondo para ituloy ang dati niyang lifestyle. Ang bahay na ipinaglalaban niyang sa kanya raw, unti-unti na ring naging pabigat. Hindi niya alam kung paano babayaran ng mga obligasyon na nakatali dito. Hindi na rin niya kayang panatilihin ang imahe na dati niyang ipinapakita. Isang hapon, habang abala ako sa opisina ng isa sa mga negosyo ko, may kumatok sa pinto. Isa sa mga tauhan ko ang pumasok. Medyo alanganin ang itsura. "Ma'am Althea, may naghahanap po sa inyo sa labas," sabi niya. "Sino?" tanong ko. "Si Sir Dariel po." Sandali akong natahimik. Hindi ako nagulat pero alam kong darating din ang sandaling ito. Huminga ako ng malalim bago ako tumayo. Paglabas ko, nakita ko siya sa waiting area. Nakaupo siya, nakayuko, at halatang pagod na pagod. Ibang-iba na ang itsura niya kumpara sa huling beses na nakita ko siya. Wala na ang kumpiyansa sa kilos niya, wala na ang yabang sa mukha niya. Lumapit ako ng dahan-dahan. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Diretso. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakita ko ang pagsisisi sa mga mata niya. "Pwede ba tayong mag-usap?" sabi niya. Mahina ang boses. Sandali ko siyang tinitigan bago ako umupo sa tapat niya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya. "Anong kailangan mo?" tanong ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Althea,
Alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo ngayon. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Marami akong pagkakamali, dagdag niya, at alam kong ikaw ang pinakanasaktan sa lahat. Tahimik pa rin ako, pero sa loob ko, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Iniwan ako ni Maureen, sabi niya, diretso. Nung nawala na yung pera, nung hindi ko na kayang ibigay yung gusto niya, iniwan niya ako. Hindi ko alam kung anong inaasahan niyang reaksyon mula sa akin. Siguro iniisip niya na maaawa ako o kaya naman ay magagalit. Pero wala akong naramdaman na kahit ano. Parang matagal ko na iyong alam. At ngayon, tanong ko, kalmado. Wala na akong matakbuhan, sagot niya. Nawala na lahat. Yung negosyo, yung pera, pati mga kaibigan, wala na. Napayuko siya habang nagsasalita. Halatang hirap na hirap tanggapin ang sitwasyon niya. Tapos, tanong ko muli. Tumingin siya sa akin, puno ng pagmamakaawa ang mga mata niya. Pwede ba akong bumalik? Sabi niya. Kahit magsimula ulit, kahit anong trabaho gagawin ko, ayaw kong mawalang tuluyan. Doon ko naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob ko. Hindi galit, hindi awa, kundi isang malinaw na pag-unawa sa lahat ng nangyari. Ito yung sandaling hinihintay ko. Hindi para maghiganti, kundi para makita niya ang buong katotohanan na matagal nang hindi niya nakikita. Matagal akong hindi nagsalita. Pinagmasdan ko siya. Ang lalaking minsan kong minahal ng sobra, ngayon ay nakaupo sa harap ko, wala nang dala kundi pagsisisi. Daryl, sabi ko, sa wakas. Alam mo ba kung bakit nangyari lahat to sa'yo? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako, naghihintay. Dahil pinili mong kalimutan kung saan ka nagsimula at kung sino ang tumulong sa'yo para makarating doon. Napayuko siya lalo, parang tinamaan ng katotohanan. Hindi ko pa sinasabi ang lahat. Hindi pa niya alam ang buong kwento. At alam ko na sa susunod na sandali, tuluyan nang mabubuksan ng mga mata niya sa realidad na matagal nang hindi niya nakikita. Tahimik lang kaming magkaharap ni Daryl. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo habang hinihintay niya ang sasabihin ko. Nakayuko siya, parang takot na marinig ang susunod kong mga salita. Pero alam kong wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang katotohanan. Althea, patawarin mo ako, sabi niya. Mahina ang boses, parang hirap na hirap. Alam kong hindi sapat yung sorry ko, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na itama lahat. Tinignan ko siya ng diretsyo. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na ako nakakaramdam ng sakit habang nakikita siya. Wala na yung dating kirot, wala na yung bigat sa dibdib. Ang naramdaman ko na lang ay isang malinaw na distansya sa pagitan namin. Bakit ngayon ka lang humihingi ng tawad? Tanong ko, kalmado. Nung maayos pa ang lahat, hindi mo man lang naisip kung anong mararamdaman ko. Hindi siya agad nakasagot. Kita ko kung paano siya napalunok, parang naghahanap ng tamang salita. Nadala ako, nagkamali ako, sagot niya. Akala ko mas magiging masaya ako sa pinili ko. Akala ko tama yung ginagawa ko. Tumanggo ako ng bahagya. Akala mo. Ilang segundo kaming natahimik. Sa loob ko, malinaw na ang lahat. Hindi na itong usapan ng dalawang taong nagmamahalan. Isa na lang itong pagtatapos na matagal nang nakasulat. Alam mo, Daryl, sabi ko, dahan-dahan. Hindi kita kinamumuhian. Napatingin siya sa akin, parang nagulat sa narinig niya. Hindi rin kita kinaiinisan, kasi kung hindi dahil sa ginawa mo, hindi ko makikita kung gaano kakalakas. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakikinig, pero kita ko sa mata niya ang halo-halong emosyon. Pero hindi ibig sabihin nun na babalik ako sa dati. Dagdag ko. Parang doon siya tuluyang napatingin sa akin, umaasang may mababago sa sagot ko. Hindi na pwede, sabi ko, diretsyo. Hindi na ako yung babaeng iniwan mo. Napayuko siya muli. Ramdam ko ang bigat ng sinabi ko, pero alam kong kailangan niya itong marinig. Wala na ba talaga?
Tanong niya, halos pabulong. Wala na. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Tahimik na naman ang paligid. Parang kahit ang hangin ay huminto para lang marinig ang bawat salitang bumitaw sa amin. Alam mo ba, Dariel? Sabi ko, muli, mas mahinahon. Hindi ako natakot nung iniwan mo. Hindi siya umimik, pero napatingin siya sa akin, parang nagtataka. Sa totoo lang, doon ko naramdaman na kaya kong mabuhay nang wala ka. At hindi lang basta mabuhay, kundi umangat. Ilang sandali akong tumigil bago ako nagpatuloy. Hindi mo kasi alam, Dariel, kung gaano kalalim ang naging papel ko sa lahat ng meron ka dati. Doon ko napansin ang bahagyang pag-angat ng ulo niya. Parang may kutob na siya kung saan papunta ang usapan. Hindi lang ako yung babaeng nagluto, naglinis, at naghintay sa'yo gabi-gabi. Ako yung nagplano ng negosyo. Ako yung nag-budget ng pera, ako yung nag-asikaso ng lahat ng papeles. Unti-unti nagbago ang ekspresyon niya, mula sa lungkot napunta sa pagkalito. Althea, sabi niya, pero hindi niya tinuloy. Alam mo kung bakit hindi ako natakot nung iniwan mo? Tanong ko, diretso sa kanya. Dahil alam kong kahit anong mangyari, may hawak akong hindi mo kayang kunin. Tahimik siyang nakikinig sa akin, parang sinusubukang buuin lahat ng sinasabi ko. Hindi mo lang alam, Dariel, pero matagal ko nang inihanda ang sarili ko sa lahat ng posibilidad. Hindi pa ako naglalabas ng buong katotohanan, hindi pa niya alam ang lahat, pero ramdam ko na nagsisimula na siyang mag-isip. Yung akala mong nawala sa'yo, hindi yun aksidente. Resulta yon ng mga desisyon mo. Napahawak siya sa ulo niya, parang unti-unting nauunawaan ang sitwasyon niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halatang kinakabahan. Hindi ako agad nakasagot. Pinagmasdan ko siyang sandali, saka ko bahagyang ngumiti. Hindi iyon ngiting mapanakit, kundi ngiting puno ng katiyakan. Malalaman mo rin, sabi ko. Tahimik akong tumayo mula sa upuan ko. Wala na akong kailangang patunayan pa sa puntong yon. Sapat na ang mga sinabi ko para simulan niyang pagdudahan lahat ng akala niyang alam niya. Salamat sa pagpunta. Dagdag ko, sabay talikod. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Habang naglalakad akong palayo, alam kong hindi na ito tungkol sa paghihiging o galit. Ito na yung punto kung saan unti-unti niyang marerealize ang buong katotohanan. At sa susunod na pagkikita namin, wala nang maitatago sa kanya. Dahil doon na tuluyang bubunyagan kung sino ang tunay na may hawak ng lahat ng kayamanan na akala niyang ay kanya. Kinabukasan matapos ang pag-uusap namin ni Dariel, hindi na ako nagulat nang makatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Hindi ko agad sinagot. Hinayaan kong mag-ring ng ilang beses bago ko tuluyang pinindot ang sagot. Hindi dahil gusto ko siyang pahirapan, kundi dahil gusto kong maging malinaw sa sarili ko na hindi na ako ang dating Althea na agad-agad tatakbo kapag kailangan niya. Pwede ba kitang makausap ulit? Bungad niya, halatang nagmamadali. Tungkol saan? Tanong ko, kalmado. May gusto lang akong linawin, sagot niya. Ramdam ko sa boses niya ang kaba. Yung tipong hindi niya alam kung ano ang haharapin niya. Nag-isip ako sandali bago ako sumagot. Pumunta ka sa opisina mamaya, doon tayo mag-usap. Hindi na siya nagtanong pa, parang handa na siyang gawin ng kahit ano para lang makuha ang sagot na hinahanap niya. Pagdating ng hapon, dumating siya sa opisina ko. Mas maayos na ang itsura niya kumpara kahapon. Pero halatang hindi siya mapakali. Nakatingin siya sa paligid, parang ngayon lang niya napansin kung gaano kalaki at kaayos ang lugar. Dito ka pala, sabi niya, halos pabulong. Hindi ako sumagot agad. Umupo ako sa harap ng mesa ko at itinuro ang upuan sa tapat ko. Umupo ka, sabi ko. Tahimik siyang sumunod. Kita ko sa kilos niya ang pag-aalinlangan. Parang hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Anong gusto mong linawin? Tanong ko,
Diretso. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Yung sinabi mo kahapon na may hawak kang hindi ko kayang kunin, anong ibig mong sabihin? Hindi ako agad sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng mesa ko at kinuha ang isang makapal na folder. Inilapag ko iyon sa harap niya. Buksan mo, sabi ko. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang folder. Dahan-dahan niyang binuksan yun at isa-isang lumantad sa kanya ang mga dokumentong matagal ko nang inaasikaso. Mga bank statements, mga kontrata, mga permits at mga legal papers na malinaw na nakapangalan sa akin. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan ko ang reaksyon niya. Kita ko kung paano unti-unting nagbabago ang ekspresyon niya. Mula sa pagkalito, napunta sa pagkagulat, hanggang sa tuluyang pag-unawa. Ano to? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Yan yung totoo, sagot ko, kalmado. Yan yung mga bagay na akala mo ay hawak mo. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga papeles, parang hindi niya matanggap ang nakikita niya. Hindi pwede to, sabi niya. Pangalan ko yung negosyo, ako yung humaharap sa lahat. Pero hindi ikaw ang nagpatakbo, putol ko, mahinahon pero matatag. Hindi ikaw ang nag-ayos ng papeles, hindi ikaw ang nag-asikaso ng permits, hindi ikaw ang may access sa accounts. Tahimik siya, parang unti-unting bumabagsak na ang lahat ng paniniwala niya. Ako yun, Dariel, dagdag ko. Simula pa lang ako na ang may hawak ng sistema. Ikaw ang mukha, pero ako ang pundasyon. Napahawak siya sa noon niya, parang nahihilo sa daming impormasyon na sabay-sabay niyang pinoproseso. Kaya nung umalis ka, tuloy ko, hindi ako natakot dahil alam kong kahit anong mangyari, nasa akin ang kontrol. Dahan-dahan niyang ibinaba ang folder. Nakatingin siya sa akin, pero iba na ang tingin niya ngayon. Hindi na yun yung dating mayabang o kampante. Puno na iyon ng pagsisisi at pagkatalo. Lahat ng meron ako, dahil sa'yo? Tanol niya, mahina ang boses. Hindi dahil sa akin lang, dahil sa atin. Pero pinili mong sirain yun. Napapikit siya, parang pilit tinatanggap ang katotohanan. Wala pala akong hawak, bulong niya. Hindi ako sumagot dahil alam kong iyon na mismo ang sagot sa lahat ng tanong niya. Ilang sandali kaming natahimik, wala nang kailangang ipaliwanag pa. Nasa harap na niya lahat ng usapin. Altia, sabi niya, nanginginig ang boses. Pwede pa bang ayusin to? Tinignan ko siyang diretso. Sa puntong iyon, wala na akong galit, wala na rin akong sakit. Ang natira na lang ay isang malinaw na desisyon. Hindi na, sagot ko. Tahimik siyang napayuo. Kita ko kung paano siya unti-unting dinudurog sa harap ko, pero hindi na ako naaapektuhan. Hindi dahil manhid na ako, kundi dahil natutunan ko ng piliin ang sarili ko. Pwede kang magsimula ulit, pero hindi nakasama ako. Wala na siyang naisagot. Dahan-dahan niyang tinulak pabalik sa akin ang folder, saka siya tumayo. Bago siya tuluyang umalis sa pintuan, sandali siyang huminto. Parang may gusto pa siyang sabihin, pero pinili na lang niyang manahimik. At sa paglabas niya sa opisina ko, dala niya ang bigat ng katotohanang matagal niyang binaliwala. Samantalang ako, nanatili sa kinauupuan ko, tahimik pero buo. Dahil sa wakas, naipakita ko na kung sino talaga ang may hawak ng lahat. Lumipas ang mga buwan matapos ang huling pag-uusap namin ni Dariel sa opisina ko. Hindi na siya muling bumalik at wala na rin akong narinig na balita tungkol sa kanya mula sa mga kakilala namin. Parang tuluyan na siyang nawala sa mundo na dati naming pinagsaluhan.
Pero sa totoo lang, hindi ko na yun hinanap. Hindi ko na rin kailangan. Ang buhay ko ay unti-unting umayos. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa mga desisyong pinili kong panindigan. Mas lalo kong pinalago ang mga negosyo na hawak ko. Nagbukas ako ng panibagong branch sa ibang lugar at mas marami na akong taong natutulungan. Hindi na ako yung babaeng tahimik lang sa likod. Kilala na ako ngayong bilang may-ari, bilang leader, bilang isang taong kayang tumayo sa sariling niyang paa. May mga pagkakataon na tinatanong ako ng mga tauhan ko kung paano ko nagawa ang lahat. Ngumingiti lang ako at sinasabing walang shortcut sa tagumpay. Lahat ng meron ako ngayon ay bunga ng pagod, tiyaga, at mga panahong pinili kong huwag sumuko kahit na sobrang sakit na. Isang umaga, habang nag-iikot ako sa isa sa mga bagong pwesto ko, may nakita akong pamilyar na mukha sa malayo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, may dalang maliit na bag, at tila naghihintay na mapapasukan na trabaho. Medyo payat na siya, at halatang hindi na katulad ng dati ang buhay niya. Si Dariel. Hindi ko siya agad nilapitan. Nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Pinagmamasdan siya mula sa malayo. Wala na ang dating kumpiyansa sa kilos niya. Wala na ang yabang na minsan kong nakita sa kanya. Ang natira na lang ay isang lalaking pilit bumabangon mula sa sariling pagkakamali. May isang lalaki ang lumapit sa kanya. Tila tinatanong kung ano ang kailangan niya. Saglit silang nag-usap, pero maya-maya ay umiling ang kausap niya at umalis. Naiwan siyang muling mag-isa, nakatayo, parang hindi alam kung saan pupunta. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa akin. Hindi awa, hindi galit, kundi isang tahimik na pag-unawa. Naiintindihan ko kung nasaan siya ngayon, pero hindi na responsibilidad ko ang buhay niya. Dahan-dahan akong tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na ako lumingon pa. Sa paglipas ng panahon, mas lalo kong naramdaman ang pagbabago sa sarili ko. Mas naging matatag ako, mas naging malinaw ang mga desisyon ko, at higit sa lahat, natutunan kong pahalagahan ang sarili ko nang hindi umaasa sa kahit sino. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa rin na naaalala ko ang mga panahong masaya kami ni Dariel. Yung mga simpleng tawa, yung mga pangarap na sabay naming binuo. Pero hindi na iyon bumabalik bilang sakit. Isa na lang itong alaala na nagturo sa akin kung paano maging mas matibay. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng bahay ko, tahimik akong nakatingin sa malayo. Mahangin ang paligid at may kakaibang payapa sa loob ko. Napangiti ako ng bahagya. Kung dati, iniisip ko na ang halaga ko ay nakadepende sa kung paano ako mahalin ng ibang tao, ngayon alam ko na mali ako. Hindi kailanman naging sukatan ng itsura, ang estado sa buhay, o ang opinyon ng iba para masukat ang tunay na halaga ng isang tao. Ang respeto, hindi iyon hinihingi. Iyon ay pinapakita at pinaninindigan. At ang pagmamahal, hindi iyon dapat ipinagmamakaawa. Iyon ay kusanang ibinibigay ng taong marunong pahalagahan ka. Sa huli, hindi ako ang nawalan. Ako ang nakalaya. Habang si Dariel, nagsisimula palang muling bumuin ang sarili niya mula sa wala. At sana, sa pagkakataong ito, matuto na siyang pahalagahan ng mga bagay na dati niyang binaliwala. At ako, magpapatuloy lang, mas matatag, mas buo, at mas sigurado sa sarili kong halaga.